Mag-ingat po tayo sa ating mga makaka-chat or makahalubilo sa online dahil hindi po lahat ay totoo. Yes, hello mga Bishi and welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking experience sa mga chatting, sa mga dating site at iba pa. Kasi mayroon din po akong account sa mga dating site. At may nagchat-chat sa akin. Tapos, hindi ko naman akalain na sila pala ay mga scammers. So, ito po ang nangyari sa akin. May nag-chat po sa akin at sinabi niya na gusto niya daw ako at gagawing partner sa buhay. Then syempre nagtiwala naman ako. So, nagka-chat kami, we exchange messages. Pero, sa kalaunan, gusto niya ako na bigyan ng pera. Kahit sinabi ko sa kanya na hindi pera ang habol ko dahil gusto ko ng seryoso na relasyon na hindi ako nag-after ng mga anumang mga offer. Ang gusto ko talaga is seryoso talaga. So, sabi niya sa akin, seryoso daw siya. Kaya gusto niya akong suportahan financially. Kahit ayaw ko. So, paano pa siya? May padrama-drama pa siya. Kunyari, nagagalit siya na hindi ko tatanggapin yung tulong niya dahil insulto daw para sa kanya. Dahil nag-offer daw siya sa akin ng tulong financially kahit hindi ko kailangan. Di syempre, sino ba naman ako? Tao din naman ako, di ba, na kailangan ko din ng pera. Pero in the first place, hindi talaga yun ang pinaka-priority ko no, nung nag-chat kami. Ang gusto ko kasi is seryoso. Magkakilala kami in the long run sa aming pag-chat or pag-exchange ng mga messages. Pero ang nangyari, pinipilit niya sa akin na tanggapin yung ipapadala niya. Di syempre, tumango na lang ako. So sinabi ko sa kanya na kung yan ang basihan mo para ikaw ay maniwala sa akin na seryoso ako sa'yo, then sige, tatanggapin ko. Kaya hiningi niya sa akin yung GCash number ko. Siyempre, binigay ko naman. At ilang minutes, nag-chat ulit siya sa akin na naipadala na daw niya ang pera na 500 USD. So, tinignan ko sa GCash, wala namang pumasok. Nag-chat ulit siya sa akin. Ang sabi niya, kailangan ko daw na mayroong laman yung GCash ko na at least 1,000 pesos. So, ang sinabi ko naman sa kanya na, sige, lalagyan ko ng laman ng 1,000 pesos. So, nagkalaman na, ang sabi niya na i-screenshot ko daw yung, yung dashboard ng aking GCash. So, doon ako nagdududa. Bakit ganun? So, sige, pinagpatuloy ko na lang, sinakyan ko na lang siya. So, ayun. Scammer pala siya. Hindi siya totoo. Gusto niya lang ma-access yung e-wallet ko para makuha niya yung laman. Dahil 500 USD nga yung pinadala niya. Tapos pagbabayarin ako ng charge na almost 1,000. Meron bang ganun, di ba? Alam naman natin na sa GCash, may magpapadala sa atin abroad, automatic naman yun, nagbabawas. Halimbawa, kung magpapadala sila ng 30,000. 30,000 times 2%. So, I think 600 ang mababawas. Hindi ko sure. Automatic yung mababawas. Bakit pa tayo pupunta doon sa bills payment? Kasi pinapapunta niya po ako doon sa bills payment. Tapos may reference number na i-encode doon. So, halatang-halata na yun pala ay scam. Kaya kayo, sa mga nanonood ngayon dito sa aking video, huwag kayong magtiwala at maging, magmasid kayo at maingat kayo. When it comes sa pera, dapat hindi na kayo magtiwala, mag-aalinlangan na kayo. Yun lang po yung experience ko. Yun pala ang tinatawag na love scam. Papainlabin ka, papaniwalain ka na sila ay seryoso, tapos susuportaran ka financially. Sa huli, ikaw yung kawawa. Dahil pag magtiwala ka, ma-access nila yung detalye ng e-wallet mo, yung bank account mo, kung meron man, depende sa kanila yun, kung paano nila lilimasin yung pera mo sa bangko or sa mga e-wallets mo. Kaya mag-ingat po sa lahat na mayroong ka-chat dyan. Huwag basta-basta maniwala na totoo sila. Dapat nyo rin, makipag-video call kayo. Kasi yung sa akin, ayaw makipag-video call. So, red flag na pala yon pag ayaw mag-video call. Kasi, di ba, scammer nga, makikita yon. Alam ko naman na kapwa Filipino lang natin yon, nagpanggap na isang foreigner para linlangin tayo. So, sa lahat na nanonood, ito lang ang tandaan nyo. Pag ayaw talaga makipag-video call, red flag na yon, magduda na kayo na yan ay scammer. Kasi yan talaga ang nangyayari sa akin kadalasan ng mga scammer na nakikipag-ugnayan sa akin na ayaw makipag-video call. Kaya ngayon, pag may nag-chat sa akin, tapos ayaw makipag-video call, alam ko na
na yan ay scammer. So sana mag-ingat kayo sa lahat ng aking mga subscribers at sa mga nanonood ngayon, mag-ingat kayo para hindi kayo mabiktima. Maraming salamat po.